Mainit na sinalubong sa Malacanang ang Pangulo ng South Korea sa kanyang unang state visit sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Live, Clazel. Dayan, dumating na sa bansa si South Korean President Lee Jae-myung para sa kanyang pinakaunang state visit dito sa Pilipinas. Init na sinalubong ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang Pangulo ng Korea at First Lady Kim Hae-kyung sa palasyo ngayong araw. Binigyan siya ng arrival honors bilang simbolo ng opisyal na pagtanggap at pagbibigay pugay ng Pilipinas kay President Lee. Sinundan ito ng paglagda sa guestbook ng Malacanang, patunay sa ginanap na state visit. First time ni Lee sa Pilipinas at unang pagdalaw matapos maging epektibo ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Republic of South Korea noong December 31, 2024. Kasabay rin ito, Dayan, ng ika-77 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa na nagsimula pa noong 1949. Nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader kasama ang mga kabinete ng Department of Trade and Industry, DepDev, DILG, Education Department at Agriculture Department. Present din sina National Security Advisor Secretary Anyo at Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Pagpapatatag ng kooperasyon sa depensa, maritime cooperation at pagpapaunlad sa ekonomiya ang sentro ng pag-uusap. Nagpalitan din ng pananaw sa mga panrehiyon at pandaigdigang issue at pinaigting pa ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Dayan, mahalaga ito lalo't noong 2023 umabot sa higit kumulang $8.88 billion ang iniluwas na produkto ng South Korea sa Pilipinas. Nasa $3.48 billion naman ang dinala ng Pilipinas sa South Korea. Kabilang sa mga pangunahing export ng Pilipinas ang integrated circuits at iba pang produkto. Bagong araw na ito, Dayan, nagsagawa na rin ng bilateral meeting ang dalawang pangulo sa sidelines ng APEC Summit sa Gyeongju noong October 2025. Nag-usap din sa telepono noong August 14, 2025 na layo yung palalimin pa ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea. Magtatagal ang state visit hanggang bukas, March 4. Dayan, matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni President Lee, umaasa ang punong ehekutibo na susuportahan pa ng South Korea ang mga infrastructure projects dito sa Pilipinas, kabilang ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Positibo rin si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng artificial intelligence, agriculture at health services. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilia.